Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito tatalakayin natin kung gaano nga ba kahalaga yung presensya ng invisible na Panginoon natin, no? So, Timothy chapter 1 verse 17 ay 1 Timothy chapter 1 verse 17 sabi rito, "To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen." Sa Tagalog, sa Haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos ang karangalan at kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. So, punta tayo sa unang katuruan ng sabi rito, God is invisible but presence. So, ang Panginoon natin marahil hindi natin nakikita ng mga mata natin, marahil hindi natin siya nakakasama or nakikita, pero palagi natin tatandaan ang Panginoon ay naandyan. Palagi siyang present. I mean, yung presensya niya ay palagi nasa atin. So, maraming mga tao, sa atin may mga tao, paminsan-minsan, kunwari, yung girlfriend mo, boyfriend mo, or yung asawa mo, nakikita mo siya, pero hindi siya present. Kumbaga, naandyan siya, pero yung isip niya, yung utak niya nasa ibang lugar, nasa trabaho, nasa pamilya, nasa ibang lugar, ganun, something like that. Pero ang Panginoon natin ay hindi man siya natin nakikita, pero yung presensya niya nasa atin. Hindi man natin siya nakikita, pero naandyan siya sa tabi natin. So, sa ikalawang teaching sabi dito, God reveals Himself in Christ. So, ang ating Diyos, invisible talaga yan. Hindi siya nakikita. Pero, sa pamamagitan ni Jesucristo, nagpakita siya. So, kumbaga, yung invisible na God natin, yung invisible na Diyos natin, nagpakita siya sa mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Na, yun na nga, yung Diyos natin ay si Kristo. Kung ano yung itsura ni Kristo, yun yung Diyos natin. Nagpakita siya sa pamamagitan ni Christ. So, sa ikatlong teaching, sabi rito, God bless those who believe. So, marami kasi mga tao na kailangan makita muna. To see is to believe. Kailangan makita muna nila yung isang bagay o isang tao bago sila maniwala. And, ayun nga, sana sabi rito na ikaw na naniniwala or tayo na naniniwala kahit hindi natin nakikita ay bine-bless tayo ng Panginoon. Kumbaga, pinagpapala tayo ng Panginoon na kung sino man yung mga taong hindi nakikita pero naniniwala, nananampalataya, yun ay pinagpapala ng Diyos. So, sa unang application to tayo, paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Sabi dito, your faith in God and not in feelings. So, put your faith in God. So, kumbaga, ilagay natin yung paniniwala natin sa Diyos. Huwag natin ibase yung paniniwala natin sa nararamdaman natin or sa nakikita natin. Na yun nga sinasabi dito na dapat makita ko muna bago ko maniwala. So, dapat hindi ganon. Na yung Panginoon natin ay talagang magtiwala tayo na ang Diyos natin ay naandyan, ang Diyos natin ay totoo, ganon. So, sa ikalawang application sabi dito, know Christ in order to know God. So, yun nga, maraming mga tao, sinasabi nila, dapat makita ko muna bago ako maniwala. Pero baliktad sa Panginoon Diyos natin. Baliktad para sa ating mga Kristiyano. Kailangan mo munang maniwala bago mo makita yung Panginoon. Bago mo maramdaman o madama yung presensya ng Panginoon. So, mas mauuna yun. Maniwala ka muna, tsaka mo siya makikita. Ganon. Sa ikatlong application sabi rito, experience God's favor and blessing. So, nawa tayong lahat ay madama natin or maramdaman natin or lahat tayo ay pagpalain ng Diyos dahil tayo ay naniniwala sa Kanya at siyang at glorify natin siya sa araw-araw. So, yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.